Isang araw, bilang estudyante ng Santa Monica High School, buwan ng Wika Edition. Na may tema na Wikang Mapagpalaya. Mayag na adlaw sa itong tanan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa misinformation o fact check. Saisi, ano ba ang misinformasyon? Ang misinformation o maling impormasyon ay iba't ibang uri ng impormasyon na hindi walang katotohanan. Ngunit ano rin ba ang fact checking? Ang fact-checking ng Saisi ay ang pag-imbestiga or pagsusuri ng mga kaalaman or mga balita sa ating social media sites at iba pa. Para ito ay patunayan na totoo at tama. Ngayong buwan ng wika, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang ating wika at kultura, kundi binibigyang kahalagahan ng mga issue tulad ng fake news at maling impormasyon. Kaya nandito tayo sa Santa Monica High School upang malaman ang pananaw at kanilang mga isipan tungkol sa fake news o mga maling balita. Alam niyo ba, ayon sa Youth Infodemic, napakaraming balita or maling balita ang nakakalat, lalong-lalo na sa social media. Kaya napakahalagang mag-fact check bago mag-post ng kung ano-ano. Kaya kailangan natin ng malalim na pagsusuri at malalim na panaliksik. So ayun ma'am, ano po yung gagawin nyo or upang maiwasan ma-loko or masagap sa maling impormasyon? Magbabasahin ko po yung buong article, hindi yung caption or yung headline lamang. Kasi po, kadalasan po kasi kapag hindi binabasa yung buong article, na may misunderstand po. Tapos, siguro po i-check ko rin kung credible po yung source, tsaka titingin ko rin po kung kanino galing yung information. Napakahusay naman ang sagot. Maraming salamat sa inyo po. Ngayon, Ay kay Dr. Clarissa David, kaya mo at dapat mong ipaglaban ang maling impormasyon at fake news. Unang-una, mahalaga ang maging tumbak o accurate. Ikalawa, maging bukas ng ideya, impormasyon at opinion na baka hindi nais. Hindi palaging mabuti ang magkasundong hindi magkasundo. Ikaapat, basahin ang artikulo o ulat, hindi lamang ang pamagat. ngayon, nais namin palawakin ang iyong kaalaman tungkol sa mga mas maling balita o mga fake news. Isa sa mga kilalang Pilipino na si Vigo Alampay ay nagsaad na may iba't ibang uri ng maling impormasyon na dapat nating malaman. Una, mapanlinlang at maling konteksto. Maaaring ito ay totoo, ngunit mali ang konteksto ginamit o paglakad ng maling impormasyon. Pangalawa, balitang ginagamit upang mandilin lang. Ito yung mga balita upang kumita lamang, manglito at manghawa ng iba. Ikatlo, conspiracy theory at propaganda. Ginagamit ito sa panlilinlang upang maglahad ng maling impormasyon o bagay. At ang panghuli, pagsusulat at pagbabalita ng may kinikinig. Magandang takali po ma'am. So, bilang isang guro po, paano mo hinahandle ang sitwasyon kung saan ang isang estudyante ay nagkakalat ng fake news? Oh yeah. Kapag may estudyante na nagbahagi ng maling impormasyon, for example sa klase, kino-call up ko agad yung attention ng isang estudyante. Maaring kausapin ko siya personal na mali ang pagkalat ng maling information. Hindi kahit pinaprank niya lang yung mga kaklase niya, gusto niyang pasayahin, hindi yun yung consequence ng or pinaka-result ng kanyang gagawin, kundi may mga consequences yun. Maaaring kapag nag-announce siya na walang klase, maaaring hindi pumasok yung mga classmate niya, kapag nag-inform siya na walang klase, no? So maraming maapektuhan kapag nagpakalat tayo ng maling informasyon. So maraming salamat po ma'am sa inyong kasagutan. Napakahusay talaga ng mga guro na yan. So, yun naman po ma'am. Salamat po. Marami na rin maling balita ang kumakalat sa Palawan tulad ng maling ulat na nagkaroon ng asopre at ashful galing sa Mount Canlaon sa Palawan na itinatanggi ng PITEX. Para masiguradong hindi tayo nagkakalat ng fake news or maling impormasyon, ito mga tips para sa'yo. Una, lagi mag-fact check. Pangalawa, i-report agad ang mga posts na nakikita mong fake news or maling impormasyon. At pangatlo, hikayatin ng ating pamilya, kaibigan na maging kritikal pagdating sa social media. At syempre, huwag tayo magpahuli sa mga clickbait dahil ito ang rason kung bakit maraming mambabasa ang nahuhulog sa mga maling balita o fake news. Kaya na may misinform sila kung ano mga pangyayari ngayon.
Ngayon na natalakay na natin ang misinformation, iugnay naman natin ito sa ating buwanang wika. Na may temang Wika Mapagpalaya. Ang wika mapagpalaya ay hindi lamang sa paggamit ng ating wika upang gamitin pangkomunikasyon. Ito ay instrumento para sabihin ang katotohanan at mabigyan tayo ng kalayaan. Kaya maraming salamat po sa kanyang panonood. Ipaglaban ang ating wika. Mapagpalang buwan ng wika!